Isa naman delikadong pagmamaniobra ang ginawa ng China Coast Guard laban sa barko ng Philippine Coast Guard. Ito ay sa gitna ng biyahe ng PCG patungong Ruzol Reef para saklolohan ng mga mangingisda na hinaharas ng mga helicopter ng People's Liberation Army. Ang naturang pangaharang ginawa pa ng CCG sa kalagitnaan ng gabi. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. Matapos makatanggap ng report ang Philippine Coast Guard sa harassment ng People's Liberation Army o PLA Navy helicopter ng China sa mga mangingisda sa West Philippine Sea, agad na nag-deploy ng barko ang PCG kasama ang media patungong Ruzol Reef. Sa paglalakbay ng PTV News Team sa West Philippine Sea, nagkaroon ng dangerous maneuver ang hindi bababa sa dalawang barko ng China Coast Guard o CCG malapit sa Escoda Shoal, pasado alas 7 ng gabi noong Sabado. Naulit pa ang pangaharang ng barko ng China bandang alas 10 ng gabi. Nakabuntot na ang CCG sa sinasakyan naming BRP Cape Engaño sa pagpapatuloy ng aming paglalakbay. They also think na ang presensya nila dito ay lehitimong maritime law enforcement. But in reality, alam naman natin, no? In the middle of the night, you're going to cut a particular vessel. No? This is very dangerous. Maaaring magdulot ito ng banggaan at maging resulta ng isang sakuna. No? But our Philippine Coast Guard commanding officers are always professional and very competent, no, in terms of seamanship skills. Kung kaya't we were able to prevent this kind of collision with the Chinese Coast Guard. Pasado alas 6 ng umaga, December 1, nakarating kami malapit sa Iroquois o Ruzol Reef, kung saan sinasabing nakuhaan na footage ang PLA Navy helicopter. Kasalukuyang nakahinto muna ang barko na aming sinasakyan ng Philippine Coast Guard dahil hinarang kami ng barko ng China sa bahaging iyon dito sa may Ruzol Reef na 137 nauticals pa lamang mula sa mainland Palawan. Mahigit 18 bangka ng mangingisda ang pumalaot sa Ruzol Reef. Lumapit ang mga bangka ng mga mangingisda sa BRP Melchora Aquino, pero maging ang kasama naming barko ay nilapitan din ng CCG. Dito naman kung makikita nyo sa bahaging kaliwa ng inyong screen ng Philippine Coast Guard ay hinaharang na rin ang isa pang barko ng China sa bandang kanan. Dahil sa mga nakabantay na barko ng China, halos 2 oras pang itinagal bago nakalapit sa amin ang mga mangingisda. Sobra naman. Kagaya nakaraan, ma'am, yung pagpasok pa lang namin dito sa tira na ito, hinaharang na kami agad. Madalas po ba yun? Naharang kayo? Madalas. Lalo na pag nagkapunta rin kami, nagalipat kami ng iba-ibang namin, makuha namin ng isda. Yun din. Hinaharas din kami po. Tapos binababaan pa kami ng mga ng rep nila. Ginapalis kami, ginapawi kami. Dagdag pa sa pasakit nila ang masamang panahon. At naibalita rin nila na mayroong 2 Filipino fishing boats na sa kasamaang palad dahil sa pangit na panahon ay lumubog. But all of the crew were rescued by other Filipino fishing boats. So wala namang nasawi or nawala. It is also very disappointing, no? At nakakalungkot talaga na inilahad din ng ating mga mangingisdang Pilipino na despite of the presence of China Coast Guard Vessel 5205 at ang nagmo-monitor ng mga PLA Navy, the mere fact na nakapagpalipad sila ng aircraft dito ay namomonitor naman nila mga mangingisdang Pilipino. At nung mga panahon na lumulubog itong 2 bangka ng ating mga kababayang Pilipino ay hindi sila nag-offer ng kahit anumang assistance, no, para tulungan ang mga mangingisdang Pilipino. Dagdag pa ni Commodore Tariela na nag-offer naman ng rescue ang China, pero isang araw na ang nakalipas matapos mamataan ng paglubog ng 2 bangka. Sa commitment of the Commandant, the moment na malaman namin na mayroong mga mangingisdang Pilipino na nandito sa Iroquois Reef or Ruzol Reef, ay sisiguraduhin namin that we're going to maintain our presence there to ensure the safety and security of our Filipino fishermen. Dahil gaya nga na sinabi mo, they are more confident that they can be able to freely fish, and the Chinese are going to hesitate harassing our Filipino fishermen kapag merong Philippine Coast Guard vessel or any Philippine maritime forces na nandito sa West Philippine Sea. Ay, malaking po yun sa amin, ma'am. Malaking tulong po sa amin. Kagaya ngayon, kung papasok kami ng ibang area naman na may kasamang Philippine Coast Guard, makakapasok kami. Kasi ginaanuhan man kami, inaalalayan para makapasok kami sa area namin, para makapangawin kami ng maganda.
Ligtas ding nakabalik sa kanilang pagpalaot ang mga mangingisda. Bitbit pa ang maagang pamaskong handog ng PCG. Pero hanggang sa ruta namin pabalik ng Palawan, nakabuntot pa rin ang barko ng China. Bandang alas 11 ng umaga nang umalis kami sa bahagi ng Rizal Reef. Pero mag-aalas 6 na ng hapon, lumapit muli ang barko ng CCG sa aming sinasakyang barko. Bandang alas 9 ng gabi nawala na sa paligid namin ng CCG at ligtas naman kaming nakabalik sa Bululuyan Port, Palawan. Ayon sa PCG, sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tuloy-tuloy nilang pananatilihin ang presensya ng PCG para siguraduhin ang kaligtasan ng mga mangingisdang Pilipino at malayang makapangisda sa West Philippine Sea. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.